Normally, ang ginagawa ng mga ibang shop, pinapainitan ng acetylene tapos binabasa. What's up guys? Ngayon i-discuss natin kung ano yung equipment na ginagamit namin kapalit ng acetylene, oxy-acetylene well. May mga instances na nasosobrahan sa pagpalo yung latero. Ang nangyayari nun, nalalamog yung bakal. Kagaya nitong example natin sa Mitsubishi Mirage. Kung mapapansin nyo, malambot na dito sa area na to. Ang tawag ng mga latero dyan, nalamog. Pero sa dyan, stretched metal. Ang nangyari, nasobrahan ng palo, lumipis, kaya nag-spread yung bakal. Kaya naging malambot na siya. Normally, ang ginagawa ng mga ibang shop, pinapainitan ng acetylene tapos binabasa. Kasi kailangan mo siyang i-shock para tumigas siya ulit. Gamit namin is yung dent puller. Ang purpose niya, initin tapos palalamigan gamit ng compressed air. So, i-demo sa atin ni Matt kung paano ginagawa yon para makorek yung stretched area dun sa panel. So, gagamitin natin ng dent puller. Ito ang ground na ginagamit. Tapos, papainitan ng dent puller. Normally, carbon yung dulo, kaso hindi siya available ngayon. Again, iniinit siya nitong dent puller. Then, isa-shock natin siya kapag gamit ng malamig na compressed air. So, mainit, tapos compressed air mo siya, masya-shock siya, so titigas yung stretch area. Ulitin yung process kung malambot pa rin. Initin, tapos palamigin ng compressed air. Tapos i-check natin kung matigas na. Yan. So, okay na. So, check natin ulit. Okay na, matigas na yung stretch area. Pwede na siyang i-paint preparation. Emphasize ko lang na huwag gagamitan ng tubig. Kasi kung makikita nyo, bare metal yan. Again, pag lalagyan mo ng tubig, introduce mo yung water sa bare metal, doon nagkakaroon ng problema. Doon nagsisimula ang rust formation. So, hope you learned something today. Please like, share, and follow. Thank you guys.